What's up mga bossing, Emil Customs here, and ito na yung part 2 ng ating vlog tungkol dito sa ADV 160 na nabaha at na misdiagnose sa ibang shop. Ang ginawa natin dito, hinanda muna natin yung motor para sa pagpapaandar. So basic muna yung troubleshooting na or yung repairs na ginawa ko kasi nga galing siya sa baha. So chinek ko yung throttle body, so tinanggal ko yung parts sa throttle body, and binuksan ko rin yung sa may airbox. So meron pa nga siyang tubig. Okay, and aside from that, tinanggal ko rin yung sa CBT just to check kung okay yung mga tornilyo doon and wala namang maluwag or anything. So binuksan din natin yan. And pati yung magneto, so naglinis tayo ng magneto, nagrepaint. Pati yung radiator, so binalik natin. And of course, chinek natin yung spark plug, yung ignition coil. Nagtanggal din tayo ng tambucho para lang masigurado na wala na talagang tubig. Yung pinaka matinding sira nito ngayon is yung harness. So ni-repair natin yung harness kasi nga hindi siya naibalik sa dati. Okay? So ang ginawa ko dito ngayon is pinag-group ko muna yung mga wires and inalam ko kung saan papunta yung mga wires, and naglagay muna ako ng mga tape para ma-regroup sila. Okay? Dito sa video, makikita nyo na sobrang busy ko dyan. Yan, so makikita nyo, pinapatagal ko yung paggawa dito sa harness. Okay, nagkukunwari lang ako mahirap para naman mahal yung singil. Hindi, joke lang mga boss. So, mahirap talagang mag-ayos na mga ganyan kaya dito sa harness na to. So, tinitrace ko pa yung mga wires if ever kung walang naputol and kung wala bang problema. So, lahat yan, chinek natin. Okay? And, yun nga, yung mga basics lang muna para umandar tong motor, yun muna yung tinapos ko dun sa motor. So, inabot din tayo ng, I think, 2 days sa pag-ayos ito. Alright, so after ng medyo mahababang troubleshooting and pag-aayos dito sa ADV 160, so ito na yung update natin, or ito na yung part 2 mga bossing. Ayan, makita nyo hindi pa tapos yung harness. Tinak ko lang muna pero hindi pa siya nakabalot. Okay? So, ito, makita nyo, pakita ko lang yung na-found out ko dito. Okay? So, para meron tayong hypothesis kung ano talaga yung nangyari. And so yung mga wires, meron siyang parang mga tape. So tinanggal ko yung mga tape, may mga sugat siya. Mukhang sinugatan nila yung wire. Okay? Dito po yan sa may papasok sa receiver. Ayan, may mga tape po. Yan, kita nyo. Tsaka doon din sa may papasok sa ECU. Meron din. So mukhang biniyak yung harness kasi nga nagko-continuity test. Alright? Actually, pwede naman kasing gawin yun kahit hindi na sugatan yung mga wires. Pwede naman dito lang sa dulo ng socket kasi pag tinanggal mo tong receiver, okay, papakita ko sa inyo. Ayan, meron siya mga butas. Ayan, ito nyo. Diba? So, pwede mo yung pasukan ng imperdible, pasok dyan. So, hindi mo na susugatan yung wire kasi connected din naman yun sa wire. Okay? So, kung nag-troubleshoot po kayo, pwede nyo naman buksan yung harness, pero hindi nyo kailangan sugatan yung wire kasi unhealthy po yan sa wire. If ever, pwedeng mag-cause yan ng corrosion pag hindi nabalot ng maayos. And yun nga, pag nagkamali kayo sa pagbabalat, pwede pang maputol yung wire. Ngayon, update ko lang kayo sa ginawa natin pala. Aside dyan sa harness na nakagrouping sa tayo, inayos na rin natin yung fuel pump. So, thank God, okay pa yung fuel pump niya. And so, nagpalit lang tayo ng fuel filter na bago. Buti naman hindi nasira yung kanyang fuel pump motor. Okay? Kasi kung nasira yon, mahal pa yan, baka abutin na naman ng 4,000. Ano nga ba yung tunay na naging sira nitong ADV 160? Okay, so na-interview ko yung owner through chat. Mukhang na-switch on nila to nang hindi pa napapatuyo lahat, or kasi galing pa lang siya sa baha, na-switch on nila. So, ang pwede lang naman kasing bumigay dyan kapag nasa-short circuit is either yung ECU or yung receiver. So, in this case, ang bumigay po is yung receiver. So, ang tunay talaga na nasira lang dito is yung receiver. Okay? So, shoutout nga pala kay Sir Mel kasi same to nung case na ginawa niya or na inayos niya. Yung ADV 160 naman na nadisgrasya, nabasag yung receiver dito sa may part na to. Okay? So, ito yung pinalitan. Ang pagkakaiba lang naman is ito, hindi siya basag pero
napasok siya ng tubig, nagka-short circuit. Kaya ang nangyayari, okay, nabubuksan to, nasusian, ganyan. So, nasuswitch on siya. May ugong yung pump. Kaso, pag ini-start, hindi na mapaikot yung makina or wala na siyang redondo kasi nga, hindi na ma-recognize ng receiver yung action na ginagawa ng owner na pagpindot dito at saka dun sa brake light switch. Hindi niya ma-recognize yun. So, hindi na nagsisend ng command itong receiver papunta sa ECU na dapat i-start yung makina. So, ganyan po yung nangyayari. Okay? So, ang pinaka-solution lang talaga dito is hindi kailangan baklasin yung harness. Hindi kailangan baklasin yung fuel pump. Hindi kailangan palitan ng stator. Hindi kailangan... So, very minimal lang naman talaga yung solution. Ano yun? Magpalit ng bagong receiver and mag-configure. So, kumbaga, technically, ang gagawin dito is papalitan siya ng bago tapos i-clone itong receiver na to. Okay? Para gumana ng maayos as is pa rin yung motor. Right? Ngayon, dahil wala tayong tools na nagagamit ngayon or wala pa tayong tools para makapag-program nitong receiver, so papadala natin to kay Sir Mel and order tayo ng bagong receiver din sa kanya. Okay? So, yung ECU is okay. Okay? Papakita ko lang sa inyo kasi right now, binaypass ko muna yung sa receiver. Para lang mapakita ko sa inyo. Right? Ayan. So, yan pa rin yung receiver na gamit natin. Yan pa rin yung ECU na stock. Okay? Ayan. Diba? So, umaandar siya. Okay? Rev natin. Ayan, so umandar siya. So, yung ECU niya talaga is okay. So, yung sira lang po talaga is yung receiver. So, yun nga, hindi ko naman masisisi yung nag-ayos nito kasi yung kakulangan naman sa knowledge, hindi mo naman pwedeng sisihin lahat talaga yan sa gumagawa. Kasi minsan, minsan hindi talaga inaabot ng kumbaga ano lang yung learnings, yun lang din ang i-apply. So, hindi natin masisi. Ako naman, personally, hindi ko pwedeng sisihin lahat dun sa gumawa. Okay? Ang nangyari lang kasi dito, ang naging mali lang is, hindi na take full responsibility yung kinahinatnan ng motor. At saka meron pang mga piyesang missing. Kagaya nito, ayan, napalitan ng bagong bolt. Ayan, di ba? Hindi siya yung original dyan. Tapos, kung tama yung pagkakaalala ko, may nabasag din na fairings dito. Sana, lahat ng yon is na-take responsibility, supposed to be, nung nag-handle nito or nung shop na pinanggalingan nito. Kaya lang, yun lang siguro yung naging mali doon. Kasi, nagkaroon ng damages sa motor, hindi siya na-troubleshoot ng maayos, pero hindi na-take full responsibility nung shop na pinanggalingan. Lalo na nung mekaniko na nag-handle nito. Okay? So, kumbaga, kung ako iniisip ko, siguro hindi naman nga sabihin na natin, siguro yung mekaniko, sino ba naman yung gugustuhin na masira yung reputasyon, di ba? Pwedeng nagbukas siya dyan kasi nga hinahanap niya yung trouble. Yun lang nga, mali yung naging procedure. So, if ever, mas maganda sana kung hindi po kayo, ito advice ko lang sa mga kapwa natin mekaniko and sa mga nag-uumpisa pa lang po sa troubleshooting or sa ganitong industry, pag hindi po natin talaga kaya, sana tanggihan na lang natin. No? So, isend natin or i-refer natin sa alam nating marunong gumawa. Kasi ako po, sa totoo lang dito sa shop namin ni Grismo, kapag may mga bagay na hindi namin kaya dito sa Skill Garage, ang ginagawa namin dito is nire-refer din namin sa alam naming marunong. So pag hindi namin kayang gawin, hindi po namin yan tatanggapin kasi mahirap pong mapahiya sa customer. Yung, tawag ba doon? Reputasyon, ano lang yan, saglit lang yan. Kung sisirain mo yun, saglit lang yan. And doon naman po sa mga nanonood ng vlog natin, ng mga followers natin, sana pag magpapagawa po kayo, i-survey nyo muna, lalo pag medyo matindi-tindi yung gagawin sa motor. Survey nyo muna po, okay? Kung pwede nga, magkaroon sana ng assessment. Pakipag-communicate po kayo ng maayos dun sa mekaniko. Survey nyo po ng maayos din yung shop bago nyo po ipagawa para naman hindi po kayo madoble-doble. Alright? So at least ngayon, nakita na ng owner na umaandar yung unit. Pandan nga natin ulit. Ayan.
Okay. So, at least nakikita ng owner na umandar na, medyo mabubunutan na po ng tinik yun. Diba? Dito naman sa amin sa Skill Garage talaga, priority namin is yung welfare ng aming mga customers and yung mga motor po nila. So, I hope nakatulong po yung vlog natin. I guess sa part 3 is bubuin na natin to. Ayusin na natin siya. Pero I'm not sure kung mapopost ko pa yun. Sana, no? May time pa tayo mag-edit. Pero kung makita na yung pinakamahalagang part, nakita lang ng owner na working na. So ayusin din po natin yung wirings kasi makita nyo, kalat-kalat na po yung wirings. Ayan. So ayusin na po natin yan. Okay. Sila Dex at si okay. Sila Dex at si J Customs na daw yung bahala nito mag-ayos ng wirings. No? Meron pa pala yung receiver pala. Yun nga, antayin natin yung receiver na bago. Tsaka yung ibang piyesa na kulang, kagaya nung doon sa bolt na yun. At saka maybe yung fairings na basag. Well anyway, this is Emil Customs po. I hope nakatulong tong short vlog natin. Shout out nga pala sa mga top followers natin or top fans na nagsishare lagi ng vlog. So God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.